Di ba? Grabe yung dedikasyon ninyo. Hindi biro, yung 5 gabi na nandito tayo, umulan, umaraw, at ngayon nga ay itinaboy na tayo rito, pero wala pa rin umuwi sa inyo. Ibang klaseng dedikasyon to. At tapos, sasabihin na kayo ay bayad ng 200. Walang bayad. Totoo ba yun? Ito galing sa Mindanao. Nakikita niyo na. Yan, may galing sa Mindanao. Ibitin natin ito. Suntukin natin. Lagot kayo kay attorney. Pera ng bayan. Buhaya ka. Oh, putangin na ka. Ayop ka. Hindot ka, Martin Romualdez. Kasama mo yun sa Kongreso ng mga zombies. So nananawagan tayo sa ating gobyerno na tama na ang walang habas na paglulustay ng pera ng bayan. Bayan. Itigil na ang walang katuturan at walang kapatirang paghihiring dyan sa Kongreso para lang kipitin ang pamilyang nagluklok actually sa kanila. Tama? Tama. Mag-focus na sa problema ng bayan. Oo. Katayin na si Martin. Katayin na si Martin Romualdez. Ayan na, ayan na. Ese, andyan ang ating senador. Andyan ang ating senador. Baka ma-inciting tayo to Oh sedition. yes, baka ma-inciting tayo. Ese. Kalma lang daw, kalma lang. Ang dami nating tubig dyan. Magsiinom muna kayo ng tubig, mga kapatid. Anong pangalan ng nagsasalita ka? Duterte. Ayan mga kababayan. Kati Binag and Attorney Jimmy Bondok dito. Katayin na si Martin. So grabe mga kababayan. Nakita ko rin yung pinakamagandang babae sa Balatan Lupa. Ayan. Siguro itatanong ko lang, meron ba sa inyong gustong mamahagi ng kanilang saloobin? Pero, yun, no? Para masaya lang, lahat kayo dapat naririnig. Ganyan ang totoong demokrasya eh. Pero meron lang akong mga gustong paalala sa inyo dun sa ating Public Assembly Act, no? BBB lang 880. Okay? Ito maganda itong malaman. Una, kailangan po talaga wala tayong mga kahit anong salita na malapit man lang sa inciting to sedition. Ha? Kasi mananalo sila kapag tayo Kalma lang. sinabi yung mga salita na mga ibagsak, yung mga ganyan salita. Mag-ingat tayo. Lagi po nating sabihin according to the law. Lagi yung sa batas. Kunyari, ang gusto nyo kay Romualdez na dinggin tayo, sabihin nyo, dinggin nyo kami. O kaya itigil nyo na yung mga walang kwentang hearing. Pwede yun. Pero wag na wag po magtatawag ng kabuluhan. Yan ang number 1. Ang karapatan naman natin, hindi po pwedeng lumapit ang pulisya within 100 meters. Okay? Pero kapag tayo ay nagsimula na magpakita ng konting violence or kung impending na violence, magpapaalala na yan sa mga organizer. At kapag hindi tayo nakinig, maaari na silang pumunta. Kaya huwag po tayo magbibigay ng dahilan sa kanila para lumapit sa atin. Isa pa, ang mga mababait po nating mga kapulisan, no? Kung sumusunod sa batas ay hindi pwedeng armado. Alam niyo po yan, ano? BP 880 yan. Okay? Hanggang batuta lang po ang pwedeng dala niyan, tsaka mga shield. Pero, wala naman po silang dapat ikatakot sa atin. Tama? Tayo po ay nandito para mapayapa na magpulong upang ang gobyerno ay dinggin ang ating tunay na saloobin sa kanilang ginagawa. Tama? Kaya ang paalala ko po ito, two-way. Dalawa po ang responsibilidad. Ang responsibilidad ng kapulisan at ating responsibilidad. Sila, huwag tayong gahasain, huwag tayong guluhin. At kailangan pigilan nila yung mga gustong magmolestya sa atin mula sa ibang grupo. Yun ang ginamit na salita ng batas, ha, to molest. Hindi tayo pwede i-molest ng ibang grupo. Katulad kanina, mukhang merong patibong. Pero wag na natin pag-usapan yan. Gumawa ng gulo, sa atin pa isisisi. Tama? Hindi pwede yon, hindi pwede yon. Okay? At ang kapulisan, ako po ay naniniwala pa rin naman sa kanilang dignidad, sa kanila 99% dyan. Hindi tayo guguluhin yan kung wala tayong mga seditious words. Importante po yan, ha? Pero tayo naman ay may karapatan din
na hindi nila guluhin at hindi sila magpakita ng armas sa atin. Tandaan nyo po yan. Kaya yung mga salita kahit pabiro, mag-ingat po tayo. Ano ba ang panawagan lang natin? Una, tigilan na po ng gobyerno yung pagnanakaw sa atin. Pangalawa, ang ninanakaw po nila hindi lang pera, kundi yung naka 32 million votes gusto ring nakawin sa atin. Yan lang naman ang gusto natin, na pahahabain pa ba natin? Hindi naman, di ba? Wala nang iba eh. Una, wag na nilang nakawin ng pera natin at gawin na lang nila yung trabaho nila. Tama? Number 2, wag na nilang molestyahin si VP Inday Sara na nagtatrabaho lang din. Tama? Okay, kaya tandaan po, kung kayo po sa pag-uwi o kung may telepono kayo, basahin nyo yung BP bilang 880 para alam nyo ang inyong mga karapatan dito sa ating malayang pamamahayag ng ating saloobin at ating mga puot at reklamo sa ating gobyerno. Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay! Attorney Jimmy Bongo sa Senado para hindi sintunado. Mananalo ka, iano kita sa buong kainta. Iboboto pumunta ka ron. Senator, pwede paklit? Santiago po. Ako'y panan! Malalaki kayo na! Thank you, Senador! Tumoto ka namin! Tumoto ka namin! Masabi ko ang iba na! Sa Bisaya! I'm Cesar Contapay from Tagum City. Ang uyab ko sa una, taga-Tagum. Ay, Bisaya na ka! Attorney, picture kayo! Nagahasan nyo na si Atty. Ginagahasan na si... Kahit si Attorney. Molestya na siya. Attorney, picture! Good luck, Sir Cesar. Isang bagsak lang. Tol, haram yan, tol, haram, haram. Ay, nako. Dapat kay attorney lang, pati ako eh. Yes, thank you. Ayan ako, bayan. Nakakatawa na, no? Makakita tayo ng mga kilalang tao dito sa pagtitipon. Mag-hello ka naman! Attorney! Mag-hello ka sa akin mga viewers! Ayan ako, dinumog na rin si Kati Binag. Wala pa tayong picture sa kanya. Mamaya pa-picture tayo. Ako, bayan. Ngayon, ikukumpanya kita saan ang ano mo, bigay mo. Sinabi ko, kinumpanya na kita. Kayo ha, ito ha. Alam mo kung sino kumpanya ko? Number 1, ikaw. Si Bongo. Si Bato. Si ano, King Buloy. Oo. Lahat kayo, si ano, Ang grabe, napakaraming tao na, mga kabayan dito.